balita ko, nag-iiyakan na daw yung sabi ng mga prosecution. Ano nang gagawin natin? Ang lulupit ng kalaban natin. Kasi naman si speaker pinahama kami, mapapaya tuloy, malalaman tuloy na bobo kami. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa, na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison, na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay kayo dyan. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Eto na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez, na dati ring band member ng Lola. Oh, band member, ha? Galing, ha? Para pala si Jimmy Bondok to, Palakpakan natin. Amor at Justin Goulart, na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa, na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, ito, magaling to. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga... Hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ang mga upaw, katulad natin, ayan upaw, katulad nating mga upaw, kaya nababawasan ng buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Pag gumagana yung utak, syempre i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. Kaya delicate yung mga mahabang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit yung utak doon. Ganon. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upawang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Grabe, class valedictorian pala yan. Nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. May agam-agam pa itong... Ito, Alis na dyan. Talagang, sinusulit niya yung sinusulit niya yung media ng Senado, no? I mean, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo naka-break na, tapos babalik na sa 30, bago na. Ikaw, sinusulit mo pa na magbakasyon ka na rin. Hindi mo gayahin si Bato. Hindi, alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato, hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? Kaya nga Bato, simple lang pero rock. Di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Ang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations. Senator Bato, Tayo na lang nakakalam nun. Pero congratulations, Dahil sa'yo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August. Sa mga hindi nakakaalam na sinasabi ko, kasi hindi kayo nakapalaw sa Facebook ko. Kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. Di ba? Kasi meron akong, sabi nga, kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin ka sa birthday ko. Tingnan natin, malay natin. Di ba? If God's will, it's God's will. If not, tayo magawa. Coco Pimentel. Na-inspire ako doon kay Bato. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June. Ba't ito bida-bida pa, no? Hindi ko maintindihan bumibida-bida pa itong tao na ito. Hindi naman na siya kasali. Hindi ka nakasali! Ba't ka ba bumibida-bida?
Olat ka na nga eh. Hindi, kasi una exit na sa Senado. Tapos kumandidato sa Marikina, olat. So wala ka ng posisyon. Uwi ka na sa probinsya nyo. Ay, kisali ka pa, nakikisaw-saw ka pa eh. Gusto mo pa maging relevant eh. Talo ka na eh. Alam mo, pagkang bitter. Hindi kasi bitter ito kasi nawala sa kanya yung partido niya. Ang saklap doon, Brad, nawala siya yung partido mo. Yung partido mo, partido. Di ba? Okay lang. Talo na nga yung kandidato niyo pagkapangulo no, nawala pa siya yung partido. Tapos, talo ka pa doon sa election. Pati yung kinasama mo, talo rin sa election. Naknang weteng, oh. Hindi, alam mo, kaya siguro ang dami rin nagagalit sa mga Duterte. Dahil lahat ng kumalaban sa Duterte, yung mga talagang olat. Di ba? Lahat ng kumalaban sa Duterte. Then, sa impeachment court, napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-add cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan. Straightforward. Bakit? Magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance? Wala nang sasagot sa'yo kahit magtanong kang paulit-ulit. Hindi ka nakasali. Ay, sus! Wala na. Eto namang media, interview pa ng interview. Eh. Wala naman ng timbang yung sasabihin yan. Sa korte namin, ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice. Grabe, no? Talagang pinagdidiinan ng mga media. First time lang to. Bakit ba? Ano ba pakialam nyo? Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Wala naman pala eh. Ang mga nagkaharap noon, maghaharap. Wala naman pala eh. Nagre-reklamo kayo. Hindi naman sila yung nagre-reklamo ha. Binabalita lang nila. Yung iba nagre-reklamo. Hindi siya. Ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Vasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Vasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Remulla. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Yun na. Di ba? So, ayan na nga po. Alam mo mga kababayan, ha? Balita ako. Joke po ito, joke. Balita ko, nag-iiyakan na daw yung sabi ng mga prosecution. Ano nang gagawin natin? Ang lulupit ng kalaban natin. Kasi naman si speaker pinahama kami, mapapaya tuloy, malalaman tuloy na bobo kami. Joke po yan, na joke. Pag siniseryoso. Sasabihin naman nila, fake news ka, banat ba? Joke po yan. Sandali.